Magandang buhay mga bata! Tara, samahan ninyo akong matuto kasama si Teacher Aika, your online teacher. Please don't forget to subscribe, like, share, and hit the notification bell for more videos. Thank you! Revised K-12 Curriculum, EPP Home Economics 5, Quarter 3, Lesson 1. Ang ating aralin ngayong araw ay tungkol sa kahalagahan ng pananahi. Muli, ako si Teacher Aika, ang inyong online teacher. Simulan na natin! Mga kasanayan at layunin. Mga kasanayan, natatalakay ang kahalagahan ng pananahi. Nakikilala ang iba't ibang kagamitan sa pananahi. Naisasagawa ang mga basic hand stitch ng may pag-iingat. Unang araw. Maikling balik-aral. Tingnan ang mga larawan at suriin kung anong uri ng pananamit ang mga ito. Unang larawan. Sagot, pang-okasyon. Ikalawang larawan. Sagot, panglaro. Ikatlong larawan. Sagot, damit pantulog. Ikaapat na larawan. Sagot, pang-opisina o formal na kasuotan. Panghikayat na gawain, kilalanin mo. Tingnan ang mga larawan sa ibaba at sikaping sagutin ang mga katanungan. Unang larawan at pangalawang larawan. Gabay na tanong. A. Anong gawain ang pinapakita ng mga larawan? Sagot, ang mga larawan ay nagpapakita ng pananahi. May taong gumagamit ng makinang panahi at may isa namang nagpapakita ng natapos na damit. B. Sino sa inyo ang may mga magulang o kamag-anak na mananahi? Halimbawa, ang aking lola ay marunong manahi ng mga damit at kurtina. C. Kayo ba ay nakapag-avail na ng serbisyo ng isang mananahi? Halimbawang sagot, oo, minsan na akong nagpagawa ng uniforme sa mananahi. D. Ano ang iyong ipinagawa sa mananahi? Halimbawang sagot, ipinagawa ko ang aking school uniform at pinaayos ko rin ang napunit kong pantalon. E. Sa iyong palagay, bakit mahalagang matutunan ang pananahi? Sagot, mahalagang matutunan ang pananahi dahil nakatutulong ito sa pag-aayos ng mga sirang damit, sa pagtitipid ng pera at maaari rin itong maging kabuhayan sa hinaharap. Paghawa ng bokabularyo sa nilalaman ng aralin. Pananahi. Tumutukoy sa gawain ng pagdudugtong o pagkakabit ng mga bagay gamit ang mga tahi na ginagawa gamit ang karayom at sinulid. Basic hand stitches. Tumutukoy sa mga pangunahing uri ng tahi na ginagamit sa pananahi gamit ang kamay. Kahalagahan. Importansya o pakinabang. Kaugnay na paksa bilang isa, kahalagahan ng pananahi. Pagproseso ng pag-unawa. A.
Bilang isang bata at mag-aaral, bakit mahalaga na matutunan ang pananahi? Sagot, mahalaga para sa akin na matutunan ang pananahi dahil natutulungan akong maging masinop at maparaan. Kapag marunong manahi, kaya kong ayusin ang sirang damit o botones nang hindi na kailangang bumili ng bago. B. Sa iyong opinyon, ano-ano ang mga kahalagahan ng pananahi? Sagot, para sa akin mahalaga ang pananahi dahil nakatutulong ito upang makatipid ng pera at maaari rin itong maging hanap buhay sa hinaharap. Natututo rin tayong maging matyaga, malikhain at responsable sa ating mga kagamitan. Gawain bilang isa, pagsasadula. 1. Magpapangkat ang klase sa 8 grupo. 2. Magbubunutan ang bawat grupo ng papel kung saan nakasulat ang isang kahalagahan ng pananahi. 3. Mabibigyan ng klase ng sapat na oras upang makabuo ng isang maiksing dula-dulaan upang maipakita ang kahalagahan ng pananahi. Five.
Gawain bilang isa, pagsasadula. Ilan sa mga kahalagahan ng pananahi? Una, nakatutulong ang pananahi sa pagkukumpuni o paggawa ng ating mga kasuotan. Pangalawa, nakatutulong ang pananahi sa paggawa ng palamuti sa bahay at mga regalong DIY. Pangatlo, ang pananahi ay nagpapalakas ng ating pagkamalikhain at kahusayan. Pang-apat, ang pananahi ay isang kapaki-pakinabang at napapanatiling libangan na nakatutulong sa pagtitipid ng pera. Panglima, ang pananahi ay nagbibigay ng pakiramdam ng tagumpay. Pang-anim, ang pananahi ay mahusay para sa kalusugang pangkaisipan. Pang-pito, nakatutulong ang pananahi sa pagbuo ng ating social network. Pang-walo, ang pananahi ay nagpapahintulot na ipahayag ang ating sariling katangian at kalayaan. Paglalapat at pag-uugnay, kumpletuhin ang pangungusap. 1. Ang isang kahalagahan ng pananahi ay nakatutulong ito upang makatipid at makagawa ng sariling damit. 2. Ang ibig sabihin nito ay kapag marunong tayong manahi, hindi na kailangang bumili ng bago at maaari pa tayong kumita sa paggawa ng mga damit. Kaugnay na paksa bilang 2, mga kagamitan sa pananahi. Ikalawang araw. Pagproseso ng pag-unawa. Tingnan ang mga larawan ng kagamitan sa pananahi sa ibaba. Tukuyin ang pangalan at gamit ng bawat isa. Unang larawan, ito ay emery bag. Ito ang nagsisilbing hasaan ng karayom at aspili. Pangalawa, ito ay aspili. Ito ay ginagamit na pansamantalang pamigil sa telang tatahiin. Pangatlo, ito ay tusukan ng karayom o pin cushion. Ang mga karayom at aspiling hindi ginagamit ay dito itinutusok. Pang-apat, didal o thimble. Ito ay nagsisilbing pantulak sa karayom kung ang telang tinatahi ay matigas. Panglima, medida. Ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan ng tao at ng telang tatahiin. Pinatnubayang pagsasanay, gawain bilang 2. Bumuo ng 5 grupo. Ang bawat grupo ay mabibigyan ng envelope na naglalaman ng mga sumusunod. A. Larawan ng kagamitan sa pananahi. B. Impormasyon tungkol sa kagamitan, gamit, deskripsyon, uri, etc. 3. Pag-usapan ang nilalaman ng envelope na natanggap ng iyong grupo. 4. Gawing gabay ang mga sumusunod na tanong sa inyong pag-uusap. A. Ano-ano ang mga iba't ibang kagamitan sa pananahi? B. Ano-ano ang kanilang katangian? C. Ano-ano ang gamit ng mga kagamitang ito sa pananahi? 5. Mamili ng 1 o 2 miyembro ng pangkat upang magbahagi sa klase tungkol sa napag-usapan. Paglalapat at pag-uugnay. Panuto, bawat isa ay mag-iisip ng isang kagamitan sa pananahi. Magsasalitan ang magkapareha sa pagbibigay ng paglalarawan sa napiling kagamitan at pagtukoy kung ano ito. Kaugnay na paksa bilang 3. Pagsasagawa ng basic hand stitch ng may pag-iingat. Ikatlong araw. Proseso ng pag-unawa. Panuto,
Tukuyin ang ipinapakitang basic hand stitch ng mga sumusunod na imahe. Piliin ang kasagutan mula sa kahon. Narito ang mga pagpipilian. A. Tahing satin o satin stitch. B. Tahing patutos o running stitch. C. Tahing panghilbana o basting stitch. D. Tahing panlilip o hemming stitch. E. Pabalik na tahi o back stitch. Narito ang unang larawan. Sagot, pabalik na tahi o back stitch. Pangalawang larawan. Sagot, tahing satin o satin stitch. Pangatlong larawan. Sagot, tahing patutos o running stitch. Pang-apat na larawan. Sagot, tahing panlilip o hemming stitch. Pang-lima. Sagot, tahing panghilbana o basting stitch. Pinatnubayang pagsasanay, basahin ang mga sumusunod na katanungan. A. Ano-ano ang mga iba't ibang uri ng basic hand stitches? B. Paano isinasagawa ang mga iba't ibang uri ng basic hand stitches? C. Paano isinasagawa ang mga ito ng may pag-iingat? Number 1. Tahing patutos o running stitch. Ito ang pinakasimpleng paraan ng pananahi sa kamay. Dahan-dahang ipinapatakbo ang karayom at sinulid sa tela sa pamamagitan ng pagtusok nito papasok sa kabilang bahagi. Pagkatapos, hinuhugot at muling itinutusok ang karayom ng palabas. Ulitin ang prosesong ito ng ilang ulit bago tuluyang hilahin ang sinulid. Ang resulta ay mga tuwid, maliliit at magkakaparehong tahi. Number 2, tahing panghilbana o basting stitch. Ang paghihilbana ay tahing ginagamit upang pansamantalang mapagsama ang dalawang pirasong tela sa lugar. Tinatanggal ito matapos tahian ang tela ng permanente sa makina. Dahil dito ay pansamantalang tahi o single thread lamang ang ginagamit. Hilbanang pare-pareho. Ang haba ng tahi at agwat ng mga ito ay pare-pareho. Mga 6 na milimetro ang haba. Hilbanang di pare-pareho. Mas mahaba ang tahi ng sinulid kaysa sa agwat ng bawat tahi. Hilbanang palihis. Ito ay ginagamit sa dalawang patong ng tela upang huwag magbago ang mga posisyon nito. Itusok ang karayom na may sinulid sa kabaliktaran ng tela at huguting palabas. Gumawa ng mga tahing patayo sa kabaliktaran ng tela na mga 2 sentimetro ang agwat. Ang tahing pahilis o diagonal o slanting ay lilitaw sa tamang mukha ng tela. Isa-isa lamang ang paggawa sa tahi. Number 3, pabalik na tahi o back stitch. Ito ay karaniwang panghalili sa tahi sa makina dahil paurong sulong ito. Paisa-isa lamang ang paggawa nito. Paggawa ng back stitch. 1. Umpisa sa dulong kanan, pakaliwa ng linyang gagawin, itusok ang karayom sa kabaliktaran ng tela at palabasin sa pang-ibabaw nito. 2. Itusok muli ang karayom pabalik sa pinagsimula ng linya
at ilabas ito ng ganyan ding layo mula sa umpisa. Three, pagkagawa ng isang tahi o stitch, ulitin ang pamamaraan. Gawing matatag at pare-pareho ang mga tahi o stitches. 4. Tahing satin o satin stitch. Ito ay ginagamit upang punuin ang isang disenyo. Gumawa ng mga tahing patuwid sa kahabaan ng linya ng disenyo. Magsimula sa dulo ng hugis na nais punuin. Itusok ang karayom sa tela. Tumawid sa kabilang bahagi ng hugis at muling itusok sa kabilang gilid. Ulitin ang proseso hanggang sa tuluyang mapuno at mabuo ang hugis ng disenyo. Number 5, tahing panlilip o hemming stitch. Ang panglilip ay ginagawa sa laylayan ng damit upang mapanatili itong nakatupi at hindi ito magnisnis. Itupi ang laylayang tatahiin at lagyan ng mga aspile upang hindi ito kumalas. Itusok ang karayom ng palihis sa gilid ng bahaging hindi tapos at kumuha ng maliit na bahagi ng tela. Pick a little part of the cloth. Pagkatapos, kumuha rin ng maliit na bahagi na hindi tapos na parteng nakatupi, catch a tiny part of the unfinished folded portion, at hugutin ang karayom at sinulid papalabas sa mga bahaging ito ng tela. Ulit-ulitin ang pamamaraan hanggang malilip ang buong laylayan. Gawing pare-pareho ang haba ng mga tahi. Ika-4 na araw. Paglalapat at pag-uugnay. Gawain bilang 3. Pagsasagawa. 1. Bumuo ng pangkat na may 4 o 5 miyembro. 2. Ihanda ang mga kagamitan para sa pagsasagawa ng basic hand stitches. 3. Sundin ang mga hakbang sa pagsasagawa ng basic hand stitches ng may pag-iingat. Mga gabay na tanong. A. Ano-ano ang mga iba't ibang uri ng basic hand stitches? B. Paano sinasagawa ang mga iba't ibang uri ng basic hand stitches? C. Paano isinasagawa ang mga ito ng may pag-iingat? 5. Maaaring magtanong ang guro pagkatapos ninyong magpakita ng demonstrasyon at pagtatalakay. 6. Tingnan ang gagamiting rubric sa sumunod na pahina para sa inyong gawain. Pabaong pagkatuto. A. Isulat sa mga daliri ang iba't ibang basic hand stitches na natalakay sa aralin. Sagutan natin. Pabalik na tahi o back stitch. Tahing satin o satin stitch. Tahing panghilbana o basting stitch. Tahing patutos o running stitch. At tahing panlilip o hemming stitch. B. Isulat sa loob ng pincushion ang mga kagamitan sa pananahi. Sagutan natin. Pincushion, aspile, didal, emery bag, medida, sinulid, at karayom. Pagninilay sa pagkatuto. Ibahagi ang iyong kasagutan sa klase bilang pagninilay sa natutunan tungkol sa aralin. Tanong. Bilang isang mag-aaral, bakit sa tingin mo ay isang malaking pakinabang ang pagkatuto sa iba't ibang basic hand stitches sa mga kagamitan sa pananahi? Narito ang halimbawang sagot. Bilang isang mag-aaral, sa tingin ko ay isang malaking pakinabang ang pagkatuto sa iba't ibang basic hand stitches
dahil natutulungan tayo nitong maging madiskarte at masinop sa ating mga damit. Kapag marunong tayong manahi gamit ang kamay, kaya nating ayusin ang mga sirang tahi o butones kahit wala ang ating mga magulang. Malaking tulong din ang kaalaman sa mga kagamitan sa pananahi dahil alam natin kung paano ito gagamitin ng maayos at ligtas. Sa ganitong paraan, natututo tayong maging responsable at maparaan sa pang-araw-araw na gawain. Pagsusulit. Tukuyin ang inilalarawan sa bawat bilang. 1. Ito ay nagsisilbing pantulak sa karayom kung ang telang tinatahi ay matigas. Sagot, didal o thimble. 2. Ito ay nagsisilbing lagayan ng mga karayom at aspiling hindi ginagamit. Sagot, tusukan ng karayom o pincushion. 3. Ito ay ginagamit pamputol ng sinulid at panggupit ng tela. Sagot, gunting. 4. Ito ay ginagamit sa pagsusukat ng mga bahagi ng katawan ng tao at ng tela. Sagot, medida. 5. Ito ay ginagamit na pansamantalang pamigil sa telang tatahiin. Sagot, aspile. Number 6. Ito ang pinakamadaling tahi sa kamay na kung saan ang karayom at sinulid ay marahang pinapatakbo sa tela. Sagot, tahing takbo o running stitch. 7. Ito ay ginagamit upang punuin ang isang disenyo. Sagot, tahing satin o satin stitch. 8. Ito ay ginagamit sa laylayan ng damit upang mapanatili itong nakatupi at hindi ito magnisnis. Sagot, tahing panlilip o hemming stitch. 9. Ito ay karaniwang panghalili sa tahi sa makina dahil paurong sulong ito. Sagot, pabalik na tahi o backstitch. 10. Ito ay ginagamit sa pansamantalang pagsasama ng dalawang pirasong tela sa lugar. Sagot, tahing panghilbana o basting stitch. Maraming salamat sa panonood! Huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa higit pang educational content. I-click ang bell icon para ma-update ka sa ating mga bagong video. Salamat!